Ayan. You know, God has a way talaga na i-encourage tayo. Sige po. Si Pastor Albert po, nandito po kanina sa mga maaga, dito pong side na to, napakaaga po nila eh. Dumaan pa po si Pastor. Pero ngayon po, meron po silang duty as a National Council, part po ng National Council. Pumunta po silang Valenzuela para i-ordain po install po yung isang pastor po doon. Kasama po ang ating head minister, si Pastor Reverend Randel Libaw. Good morning po sa ating lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, good morning. Ayan, sige po. So tayo po'y pumikit at tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Lord, salamat. Ngayon pa lang nagpapasalamat po kami, Lord. Simula pa lang sa mga awitan, Lord God, sa bawat mga lyrics ng kanta. Lord, thank you because your word is there hanggang sa, Lord, sa bawat kapatid po namin na nananalangin, tumatayo, Lord God, dito po sa harapan. Thank you, Lord, for using each and everyone, Lord God, to show, Panginoon, your glory and your love. Salamat po, Ama. Lord, pagpalain niyo po ang gawain, Lord God, ngayon sa dito po sa Zion Baliwag. We pray, O God, that you will show, Panginoon, forth your glory sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, we pray, maghari ka. And we also pray that you would bless, O God, yung gawain po na nangyayari ngayon, Panginoon, sa Valenzuela. Samahan niyo po ang aming head minister as he, Lord God, lead, Panginoon, Zion Philippines. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord muli? Ayan. Last Sunday po, shinare po sa atin ni Pastor yung tungkol sa cell group. Nakakatuwa kasi alam ko sa ibang cell group ganun din, hindi man sa GC. Pero may isang, kasi kasama po ako sa mga GC, lalo mga kababaihan ng mga cell group. Talagang maraming nag-chat na thank you, nag-appreciate sila sa buhay ng kanilang cell leader. Kaya sabi ko, grabe, nakaka-blessed. Sabi ko nga doon sa kapatid natin langit yung feeling mo ngayon. Thank you kay Lord. So, yun po, ngayon po pag-aaralan po natin the community of purpose. Ayan, and ang ating pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan ay manggagaling po sa 2 Kings chapter 7 verse 3. Maaari po ba tayong tumayo? Basahin po natin. Si Ate Annalyn ay mag-guide po sa atin. Basahin po natin ang verse po na ito. Sige po, tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ayan, sige, basahin po natin ng sabay-sabay. May 4 na taong May sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila, bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipto para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam nila ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. At lumakad nga sila, pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kaming dinatnan.
Ang nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno at mga tolda. Sinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa mga balitay makarating sa palasyo. Nang gabing iyon ay bumangon ang hari at tinipon ang pinuno ng Israel. Sinabi niya, pain lang ito ng mga taga-Syria. Alam nilang nagkakagutom tayo rito, kaya iniwan nila ang kampo at nagtago sa paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo ng buhay. Sa ganoong paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. Sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung ito'y totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayong natitira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na. Ayan. Sige, maaari na po tayong makaupo. Ayan, at pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa ng sa kanyang salita. Basahin ko lang po sa English nyo. Sabi nga, there were 4 men with leprosy sitting at the entrance of the city gates. Why should we sit here waiting to die? They asked each other. We will starve if we stay here with the famine in the city. We will starve if we go back. So we might as well go out and surrender to the Aramean army and let us live. If they let us live, so much better. But if they kill us, we would die anyway. So ang kwento po nito ay kung saan, ito po yung usual military strategy. Natakpan mo yung mga daanan, yung mga papasok at pabalabas ng syudad, nang sa gayon hindi makapasok yung pagkain, walang kalakal na mangyayari. At doon mo sila matatalo kasi siguradong gagawa sila ng paraan para makalabas ng lungsod at humanap ng pagkain. So yun nga po ang ginawa sa kanila. At ang sabi po nila dito ay, so sa verse 5, so at twilight nung hapon na, they set out for camp of the Arameans. But when they came to the edge of the camp, no one was there, for the Lord has caused the Aramean army to hear the clatter of speeding chariots and galloping horses. So nabasa po natin kanina, talagang marami pong mga kabayo yung kanilang narinig. So magja-jump po ako dito sa verse 8. Sabi po dito sa verse 8, finally, they said, this is not right. This is the day of good news and we aren't sharing it with anyone. If we wait until the morning, wait until morning, some calamity will certainly fall upon us. Come, let us go back and tell to, the people at the palace. Nasabi niyo na po ba ito sa sarili niyo? Nasabi na natin ito. Na hindi na to tama. Hindi na ito, mali na to. May nagsabi na ba sa pamilya ng ganito? Lahat tayo, nagjo-church tayong mag-asawa, pero yung anak natin naiwan. Mali ito. Tayong mga magnanay, mag-ina, nagjo-church, pero yung tatay nyo naiwan. Tara, umuwi tayo at balikan natin. Sabi nga, this is the day of good news, and we are not sharing it to anyone. No one should be left behind. Dapat wala pong maiiwan sa bahay. Kaya minsan may mga nagsasabi po sa amin, Pastora, pasensya na po. Makulit po yung anak namin, nahihiya po kami, umaakyat sa stage, tumatakbo. Sabi ko, okay na yon. Lagi sinasabi din ni Pastor, mas okay yon. Dahil alam namin nandito sila at alam namin walang naiwan sa bahay nyo. And no one will perish. Amen? So quick background po nito, yung atin pong binasa, yung hari po ng Syria, nagpadala po siya ng mga armies. At yun nga po, talagang tinakpan nila lahat ng daanan upang walang pagkain pumasok. At matinding taggutom ang dumapo sa kanilang lugar. At para magkaroon po tayo ng background kung gaano katindi yung gutom, yung ulo ng donkey na dating tinatapon at walang halaga sa kanila, nabebenta ng napakamahal. Naranasan nyo yun, yung famine sa bahay. Tapos dati yung ulo ng tuyo sa pusa, pero yung pusa inaagawan mo na rin, wala nang nakakarating sa kanya. Pinapalutong mo yung ulo ng tuyo o ng dilis. Naranasan nyo na yun? Sabi niya, so ganun po ka-worse. And if you think that's the worst case, hindi pa po. They become cannibals.
Yung anak nila kanina, pagkain na mamaya. Ganun katindi po yung taggutom. This is very hard to imagine. Ang hirap pong isipin, pero nangyari po siya at totoo po siyang nangyari. Hindi po siya kwento-kwento lang, but this is a history. And outside the city wall sat 4 lepers. Sabihin mo nga po natin, 4 lepers. 4 na kitungin. Nasa labas po sila dahil meron nga po silang ketong, bawal po silang, madalas na po itong sabihin ni Pastor, bawal silang makasalamuha, yung inupuan nila, bawal na pong upuan. As in, they were outcast. Pwede nating isipin, they are all in the same boat. O, pantay-pantay na sila. Hindi pa rin po. Mas malala pa rin po yung kalagayan ng mga kitungin na ito. Bakit? Can you just imagine yung pakiramdam nila? Hindi nila alam kung saan sila mamamatay. Ano ba, mamamatay ba kami sa ketong? Mamamatay ba kami sa sugod ng kaaway? Kasi sila yung collateral, sila yung nandun sa harap eh. O mamamatay kami sa sama ng loob dahil alam niyong may kalaban, hindi niyo man lang kami pinasok. Hindi nila alam kung saan sila mamamatay. Napaka-worst po ng kanilang kalagayan. Because they were outcast, sila po ay mga tinapon. Napaka-painful po. And what pain that is. Yung alam mo yon, yung meron kang inaasahan na tutulong sa'yo, ko-comfort sa'yo. Pero hindi kanya ma-comfort kasi siya rin may pinagdadaanan. Nangyari na ba yun sa pamilya nyo? Nangyari na ba yun sa pagkakaibigan nyo? Na yung may pinagdadaanan ka, gusto mo nang maiiyakan, pero hindi mo rin maiiyak kasi alam mo, siya din may pinagdadaanan. Many years ago, I was in agonizing pain. Nagdaan po kami, ni Pastor, isa po yun sa talagang napakabigat na ministry challenges na amin pong nakaharap. And then, during that time, buntis po ako kay Jethro. At hindi po normal yung pagbubuntis ko sa mga nakakita sa akin nung time na nagbubuntis. Talagang puro suka, as in suka lang ng suka, walang intake. Dumating sa time na na-hospital po ako at muntik na pong nawala si Jethro. Salamat na lang kay Lord na yung OB namin, kahit nasa Malolos, pag chinat mo anytime, sasagot. Ayun, so sabi nga, takbo kayo sa ospital, kahit sa ang pinakamalapit na ospital, mawawala yung bata kapag hindi kayo nagpa-admit ngayon. So ganun po yung nangyari. And then, few months after ko pong manganak, while yung challenges sa church, patuloy pa rin, the pain progresses. At ako po ay nagdadaan sa postpartum depression sa mga kababaihan. You know what I mean? Postpartum depression. And then, you know, as days pass by, yung pain hindi nawawala, nagpo-progress siya. And then, doon nawala yung kapatid ko in a motorcycle accident. Yun pala yung pinakamasakit na pagkawala ng isang mahal sa buhay, no? Yung aksidente, yung may sakit, alam mo kahit papaano prepared ka. Pero syempre hindi ka pa rin prepared, pero kahit papaano, medyo may idea ka. Pero yung nawala siya in an accident, napakahirap po, as in napakahirap. And I tried to cry for help. Hindi ko na alam, Lord, ano pa bang gawin? Saan ako susuot? Parang bumagsak lahat. Alam niyo yung feeling na yun? Parang bumagsak lahat. And one time, nag-chat ako sa isang group. Sabi ko, please pray for us, ganito, ganyan. May mga nag-react ng, yung nagpe-pray na kamay. And then, may isa akong na-receive na sagot. May isang nag-reply, at eto po exactly yung reply niya, then I will never forget. Sabi nga sa reply niya, Aiza, lahat tayo may pinagdaraanan. What will you do? Namatayan ka ng kapatid, ito yung nangyayari sa'yo. And I understand. Sobrang naiintindihan ko saan siya nanggagaling. Dahil alam na alam ko din ano yung pinagdadaanan niya. Alam niyo po, di ba may mga time na ganon, that we have to face pain on our own. Sino po dito yung mga nanay na nanganak po sa Carpa o sa Malolos? O may kakilala po na nanganak sa Carpa o sa Malolos? Sabi nila ganun po doon sa hospital po na yun. Pag doon ka daw po nanganak, you are on your own.
Kung saan ka po pwesto habang nagle-labor ka, you are on your own. Umiyak ka dyan. Sabi po nung isang nanay, kasi we tried. Tapos nung nabilitaan kong gano'n, natakot ako. Sabi po niya, naku, kanya-kanya pong iripo doon, pastora. Talagang para kaming mga manganganak na pusa, hindi alam saan kami susuot. Kanya-kanyang himas. At hindi nila makomfort ang isa't isa. Bakit? Lahat sila nagle-labor At ganun po yung picture ng mga lepers na to. Paano po sila hihingi ng damay sa isa't isa? Paano po sila magpapakomfort? Ano sasabihin niya? Alam mo, kaninang umaga, nawalan ako ng isang daliri. Tapos iiyak siya. Sasabihin naman ng isang kasama niya, alam mo, ako rin nahulog yung tenga ko kanina. Paano i-comfort? Kasi ganun yung leper, di ba? Yung leprosy, ganun yung ketong nahuhulog pa isa-isa yung mga katawan nila kasi naaagnas, nabubulok habang sila'y nabubuhay. So paano nila i-comfort yung isa't isa? Hindi mag-iiyakan na sila ng mag-iiyakan. Ilang daliri ba nawala sa'yo? 2, ako 1 lang. Pahulog na rin yung 2. Paano? Paano po natin gagawin? So this is the story of the lepers. How about you? Ikaw, kapatid, what's your story? Anong kwento mo? Sabi mo nga sa katalim, ask your neighbor, what's your story? Ang 4 na kitongin, they may be 4 and small in number, but they represent a community. Isang community na iba doon sa community na nasa loob. Alam niyo po, we live and belong in a community. And sometimes, yung community natin, yun yung nagde-define ng identity natin or ng destiny natin. Like halimbawa, community ng mga tribo, mga ganon. It identifies. So these lepers, itong mga kitongin ito, ano pong community ang meron sila? Number 1, what they have is a community of pain and problem. Ito po ba ang community nyo ngayon? Pain and problem. Sabi po sa verse 3, now there were 4 men with leprosy sitting at the entrance of the city gates. At sinabi po nila, why should we sit here waiting to die? They ask one another. Nagtanungan sa isa't isa, bakit tayo nakaupo dito, nag-aantay para mamatay? Ang mga ketongin po ay they are outcast, rejected, considered as dead. Imagine nyo, buhay ka pa, kinukonsider ka ng patay. Diba? Treated like sinners. And this is the painful reality. At wag nating isipin na ito yung reality na sa kanila noon. Even in our present time, this is the reality. Because leprosy is more than sickness. It is more of a condition than sickness. Hindi lang siya sickness, kondisyon po siya ng isang tao o ng isang pamayanan. Ano ba yung leprosy na yun? Is it the leprosy of, suffering on your own, yung depression? What kind of community? Ano pong klaseng community ang meron tayo? How many people suffer and die alone because they are rejected? Pero kapatid, kung ito man po ang yung pinagdadaanan ngayon, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Pain has a way to teach us great lessons. Ang the best teacher ay ang pain. Hindi po success. It's pain. Pain has a way to teach us, number 1, to be humble. Pag hindi po tayo humble, hindi mababa yung loob natin. Pain humbles us. Pain humbles us. Alam niyo yan, may mga time na, o kaya pwedeng may kakilala kayo, or maybe you yourself have experienced, may mga time na parang kaya natin lahat gawin. Parang, kaya ko to, kaya kong diskartehan to. We believe in our own strength, in our own wisdom, talents, na namamayagpag tayo dahil sa kakayanan natin. And we see ourselves as a self-made man. We are on our own until pain hits us. Na hindi na siya kaya ng talino natin, ng lakas natin, o ng meron tayo. Sabi po sa Psalms 119 verse 67, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. So, bago siya nagkaroon ng affliction, paghihirap,
Sabi nga, wala, palaboy-laboy ako, Lord, nagwawala ako sa labas. I live my life in a wild way. Pero ngayon, Lord, sumusunod na po ako sa inyong salita. When pain hits us, we realize that we need a Savior. Number 2, draw near to God. Or second, draw near to God. Come close to God and God will come close to you. Natutuwa ako, yun exactly yung kinote ni Ate Lee kanina habang nag-worship tayo. Come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your heart. Your loyalty is divided between God and the world. When our loyalty is divided, syempre wala na talagang loyalty dun. It's either we serve God or money, sabi nga po, di ba? But when pain hits us, it becomes clear, Lord, kanino ba talaga ako lalapit? At doon po tayo lumalapit sa Panginoon. Letter C, understand people's pain. Pain teaches us to understand the pain of others. Amen? Alam niyo po, yung iyong pain is your greatest ministry. You who suffered betrayal, kayo na nakaranas na ng, ano Tagalog ng betrayal? Pagtataksil. Kayo na nakaranas ng pagtataksil, kayo na nakaranas ng depression, kayo na nakaranas ng anuman yung naranasan mo, you are the right person to minister to someone who is suffering the same. Your pain is your greatest ministry. You who suffered loss, you can comfort those who lost a loved one. Kasi naiintindihan mo ano yung pakiramdam. The greatest ministry of Jesus to humanity is His pain, His suffering, to the point of death. Sabi nga po ng mga theologian, redeemed pain is better than removed pain. Sabihin nga po natin ulit, redeemed pain is better than removed pain. His pain, our gain. So kapatid, yung pinagdadaanan mo po ngayon, hayaan mo pong gamitin ni Lord para mag-minister sa iba. Minsan iniisip natin, hindi ako okay ngayon eh. Hindi muna ako mag-share. Exactly! Kailangan ayusin ko po muna to para magamit ako ni Lord na mag-share. Pag ikaw perfect na, hindi na ikaw yung perfect person to minister to people. Because for us to be able to minister, we should allow God, kailangan hayaan natin na gamitin ni Lord yung imperfection natin para makakonect tayo, makarelate tayo at makapag-minister tayo sa imperfect world kagaya natin. Right? And what makes it perfect is that we have a perfect God who understands everything. So the fellowship of pain, the community of suffering, alam niyo po ang sitwasyon ng mga lepers na to, wala silang pagkain, wala silang tulong, wala po silang security. Hindi sila safe. Hindi safe yung pakiramdam nila. Lahat ng sulok from side to side, meron pong kaaway. Anong mode? Survival mode. Ito po ba yung mode natin? Tingnan mo nga yung katabi mo, survival mode ka ba ngayon? Are you in the community of pain or survival mode? Kung nasa survival mode po tayo, ano po ang gagawin nyo para baguhin yung sitwasyon nyo? Ano po yung willing yung gawin para baguhin yung sitwasyon nyo? Di po ba pag nasa survival mode, doon tayo nakakakita, nag-iisip ng mga pwedeng gawin, ng mga diskarte, di ba tama? Minsan iniisip mo, halimbawa, pag gipit ka, tinitignan mo yung mga gamit-gamit sa bahay. Ano pwedeng i-garage sale? Ano yung mga pwedeng i-flip? Mga i-pre-love? Ganon, mga pre-love items. We should understand that our pain, God give us pain, na magiging lens po natin iyon para makita yung mga possibilities na matagal nang nandun, pero hindi lang natin nakita. You know, the community of pain you have is the God-given lens to see that while you have pain, you can have a community of possibility. Number 2, what they have is the community of possibility. Ano yung posibilidad?
Ano yung pwedeng mangyari dito? Ano yung pwedeng gawin natin dito? Sabi sa verse 4, we starve if we stay here. Magugutom tayo pag nagstay tayo dito. Pero merong taggutom sa city. Sabi nga, so kung babalik tayo doon, ganun din. Patay tayo. Pag mananatili tayo dito, patay. Balik tayo sa city, patay tayo. Sabi nga, pero sandali, subukan kaya nating pumunta doon sa kampo ng kaaway natin at magmakaawa tayo. Kung buhayin tayo, mabuti. Pero kung patayin tayo, mamamatay din naman tayo eh. Di mas okay na yon, mabilis-bilis pa. So nakita nila yung possibility. Though they are in the community of pain, they become the community of solution and possibility. Lahat ng invention na nakikita natin ngayon, it came out, yun po ay naipanganak ni labor sa isang hirap o problema. Mainit, o kaya na-invento ang mga electric fan, aircon. Mahirap magluto, kailangan maghanap palagi ng kahoy, magpatuyo, okay, na-invento ang mga kalan. Matagal maglaba, washing. Matagal mag-transport, sasakyan. Everything came from a problem. Naipanganak po siya sa isang problema. God allows pain for us to see the possibilities. Amen? Etong mga bagay na ito, nagtuturo po sa atin ng lesson about possibilities. Number 1 is desperation. Minsan pag desperado na tayo, doon natin nakikita, pwede pala yun. Ba't ngayon ko lang nakita? Kaya ko palang gawin yun. Makakarinig tayo ng mga ganong testimony sa Facebook. Lalo na nung panahon ng pandemic, di ba? Ang dami talagang mga kumitang kabuhayan na doon na-imbento talaga during the pandemic, during the problem. Holy discontentment, taking risks, and moving forward. Sabi nila sa isa't isa, bakit tayo nakaupo dito, nag-aantay mamatay? Kung saan, kahit saan tayo pumunta, mamamatay din tayo. Naranasan nyo na po ba yun? Yung kahit saan ka sumuot, parang, Lord, kaliwa, kanan, go forward, go backward, parang, Lord. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Yung parang, eto yung term doon wala ka nang masusuotan. Dumating na po ba tayo sa point na yon? Sa buhay natin? Pero alam niyo po, ito yung gusto kong isang i-highlight po dito. They were at the end of the rope. Pero pinili po nilang lumaban. Amen? Pinili po nilang lumaban. Hindi nila hinayaan na habang buhay silang ganun yung sitwasyon. Pwedeng sabihin mo na sa katabi mo, lumaban ka naman. Nakikita ko dito, parang pasuko na kayo eh. Baka antok pa lang, hindi kayang labanan, di ba? So, refuse to die. Natalunan. Lumaban ka naman, kapatid. Yung relasyon mo kay Lord, ipaglaban mo naman. Yung marriage mo, ipaglaban mo. Yung anak mo, ipaglaban mo. Yung pangarap mo, gaano man kahirap, Lord, ayoko na to. Ipaglaban mo. Ikaw nga nasasaktan pag di ka pinaglalaban ng mahal mo eh. Ay, hugot. Pero ikaw ba, pinaglalaban mo ba sarili mo? Pinaglaban mo ba? Ipaglaban po natin. Pastora, ayaw na po talagang mag-church eh. Ipaglaban mo. Ayan. If what we have right now is pain, then yun mismo yung kailangan natin para makita natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen? Ipikit po natin yung mga mata natin, manalangin po tayo, and then dun po natin unti-unting makikita yung leading ni Lord, yung solution ni Lord, nasa iyo na pala, nandun lang pala. Kagaya ng widow, sabi nga, kukunin na yung anak ko, tulungan mo ko, parang awa mo na. Sabi nga, ano bang meron sa bahay mo? Wala eh. Meron lang, konting oil na nasa jar. Yun mismo yun. Minsan yung meron tayo, minamaliit natin. Until wala na talaga tayong susuotan. When worse things happen, step out in faith. When you step out in faith, God meets you there.
So sabi po sa verse 5, basahin natin, so at twilight they sent out to camp of Aramean. So umalis po sila, nagready po sila, and they come to the edge of the camp. No one was there, walang nandoon. Dahil si Lord, nilito sila para maisip. May Tagalog po ba na tayo niyan, ate? Ayan, yung verse 7 onwards, verse 7 to 8. Sabi nga, so natakot po sila, ayan, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at ng karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Ehipsyo para digmain sila. Verse 7, ano pong sabi doon? Kaya't, basahin po natin, tumakas sila ng magtakip silim, iniwan nila ang kanilang kampo, pati na ang kabayo, asno at lahat ng naroon. Kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Verse 8. Sabi po, pumasok ang apat sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, o di ba nabusog sila? Pagkabusog, sinamsam nila lahat ng ginto, pilak at damit na naroroon at ito'y tinago nila. Pagkatapos, pumasok sila sa ibang tola at sinamsam ang lahat ng nakatago at tinago nila. Desperate times calls for a desperate measures. Pero yung desperate measures na yun, dapat desperate measures na kinol ng Panginoon. Amen? God-guided desperate measures. Don't wait for things to happen. Make things happen. Na-realize nila, ba't tayo nag-aantay dito? Mag-isip nga tayo, magplano tayo, ano yung possibilities? And they act on it, and they made things happen. Isa sa mga ayaw ko po yung mga taga-magnify yung problema. Yung alam ko nang may problema, tas ima-magnify pa sa akin. Tas habang nakikinig ako, sabi ko, sandali, sa dulo ba nito may sasabihin siyang solusyon? Kasi kung wala, then wag na. Diba, tayo as leaders, businessmen, or kung kayo po ay manager sa work, supervisor, you want people who make things happen. Tama ba, Ate Arlene? Gusto mo yung mga taong hindi magre-report sa'yo ng problema. Yung lalapit sa'yo, sasabihin niya sa'yo, kanina po, ito yung naging concern, pero nagawan po namin ang solusyon. Ito po yung ginawa namin. Amen? Parang ang lungkot naman, halimbawa, pastora, wala na po tayong walis, nasira. Naku naman. Kaya mo na yan. Walis lang, not unless, not in your level talaga. Naku, wala na po tayong ink, hindi po tayo nagkapag-print ng memorandum. Seryoso ba yan? Kaya ka nga nandyan eh. Kaya ka nandyan, di ba? Kaya ka nandyan sa lugar, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, kung saan nilagay ka ni Lord sa ministry. Dahil ikaw mismo yung solusyon sa problemang nakikita mo. Right? Kaya ikaw yung magulang ng mga anak mo. Because you are the very person whom God will use to bring out the possibilities sa mga anak natin. Hindi tayo yung problema. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung problema ha. Ikaw yung solusyon. You are the move of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are the move of God. Kung hindi po tayo kailangan ni Lord ngayon, then wala po tayo dito ngayon. Sabi nga po ni Bishop Eli, baka pre-pandemic pa lang pinauwi na tayo ni Lord. Kasi nakakadagdag lang po tayo ng init sa earth. Lalo na sa Pilipinas, di ba? Sabi nila, okay, umuwi ka na, lumamig-lamig man lang dyan ng konti. Kawawa naman yung mga anak ko, nasa lupa pa lang damdam na ramdam na yung impyerno sa init. Diba? So kung nandito pa tayo, nandyan ka pa sa lugar kung saan nilagay ka ni Lord, ministry man yan o trabaho man yan, campus man yan, then you are the very solution, you are the very person na maglalabas at gagawa ng possibility na yon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. What desperate measures are you willing to do? Anong desperadong aksyon ang willing mong gawin? Para lang ma-save. Sino ba? Asawa mo ba?
Anak mo ba? Apo ba yan? Kaibigan pa yan? Magulang ba yan? Kapatid ba yan? What desperate measures are you willing to do to see change and breakthrough in your family? Para kay Lee, yun yung dalhin si Dylan sa campus, sa school, dito sa Baliwag, para mag-campus. Alam niyo, minsan gusto ko na siyang i-chat. Sabi ko, gusto kong sabihin na, Lee, okay na, i-delegate mo na yan. Excuse na kita. May baby siya eh. Imagine, babiyahe from Malolos to Baliwag para mag-campus. Bit-bit ang bata. Parang sila Arlene din at William no, nung baby pa si Liam. Pero laging pinapaalala sa akin ni Pastor, what if yun mismo yung pinapagawa ni Lord para sa kanya? Para mabuksan yung breakthrough sa buhay at pamilya nila ni Darwin. What if yun yung sacrifice na hinihingi ni Lord sa kanila, sa kanya, bilang nanay? Para putulin yung pinagdadaanan ng pamilya nila. What if that sacrifice is the sling and the sword that will cut off Goliath's head in their family? Then sino ako para sabihin, excuse ka na? Kung yun yung nakikita ni Lee na possibility. Para kay Ian at Krisa, siguro yun yung after dito, tatakbo sila ng Bataan para doon naman mag-assist sa church ng nanay niya. Para makita yung breakthrough sa kanilang pamilya, para magpatuloy yung gawain, yung calling sa kanilang pamilya. How about you? Can you see that possibility? Nakikita po ba natin yun? Isaiah 43 verse 19, sabi niya, look, I am about to do something new. Even now it is coming. Do you not see it? Hindi mo ba nakikita? Can you not see the possibility of your family being safe if only you move? Can you see the possibility? Anong desperate measures yung gagawin mo para masave sila? Kasi tingnan po natin, yung kaibigan, mahal sa buhay, any member ng family na wala kay Lord, na hindi pa tinatanggap si Lord as Lord and Savior, na walang Savior sa buhay, na walang Kristo sa puso. Tanungin ko po kayo, meron pa po bang mas desperate situation maliban sa papunta silang impyerno? Come on, answer me. May mas desperate pa bang sitwasyon maliban sa impyerno? Meron pa ba? Bakit tayo tahimik na parang yung anak natin, after ng buhay na to, magdadaan lang parang ang mararanasan lang niya, ay, lagnat laki lang yung pagdadaanan niya, okay lang. Do we see hell like that? Na parang lagnat laki lang siya? Then why are we not moving? This is urgent. Diba kung ang isang mahal sa buhay may sakit, may karamdaman? Kung may taning, di ba gagawin mo lahat ng paraan, kahit wala kang pera, ipapasok mo sa private hospital. Isasangla mo lahat. Baka, lupa, bahay, kahit na utang na lang natira sa'yo at walang matiras na sa pinundar mo, para lang maligtas ang pamilya mo. And then we are talking about physical. But how about the soul? That will go to eternal fire. What are we willing to do to change? Ano po yung kaya natin gawin? These lepers, they were starving to death malapit na sila mamatay sa gutom. Ayan, at may sakit pa sila. So, sabi nila, okay, para makasurvive tayo, gawa tayo ng plan. Sabi nga,
So they need to survive, made some moves and adjustments, and became successful. So anong mode nila ngayon? Successful mode. From survival to successful mode. When God gives you success, what are you willing to do? When God gives you success, what are you willing to do? Number 3 and last, dito po tayo magtatapos. What they have is a community of purpose. Everybody say purpose. Verse 9, sabi po dito, then they said to each other, what we are doing is not right. This is a day of good news and we are keeping it to ourselves. God hates selfishness. Yung ikaw save ka, tas yung kaibigan mo alam mong hindi. And you are keeping the good news to yourself. We are keeping it to ourselves. At sabi nga dito, if we wait until daylight, punishment will overtake us. Let us go at once and report this to the royal palace. Napansin niyo po yung spirit nila. Sabi nga sa English, they said to each other, ibig sabihin, they have the spirit, the community of unity. Nagkakaisa sila. Yung cell group po natin, ganun ba yung spirit? Uy, hindi pa hindi pa nag-encounter sa ganito, may encounter sa December 16. O, pagtulong-tulungan na natin. Tulungan nyo naman akong i-push. Tulungan natin yung sa leader natin ma-push. Dapat walang maiwan. Kasi hindi ito tama. Nakapag-encounter tayo yung mga kasama natin sa cell group, hindi. O kaya tinitignan mo, dumilingon-lingon ka, ay hindi ata naka-attend si sister ganito. Kumain tayo ngayon ng spiritual food, si brother wala siya. Hindi ito tama. Dapat next Sunday siguraduhin natin nandito siya. Nasasabi po ba natin yon? Meron po ba tayong ganon? Pansinin po natin yung stage nila. Ano yung stage nila? Their life stage is this: survival, no food, no help, many enemies. Success, they took moves, risk, and adjustments and became successful. Ano po yung and they moved to the most important one, significance. Life of purpose, vision, not self or problem-centered, but God-centered, and focus on the needs of others. Wag lang po nating asamin na maging successful po tayo sa maraming bagay. Hayaan po natin na yung buhay po natin maging buhay ng significance, a life of significance rather than success. Pag nasa survival mode ka, medyo wala ka masyadong kaibigan. Bakit? Kasi mukhang kaaba-aba yung itsura natin. Parang sabi nga ni Pastor, parang UNICEF. Ayan, save us. Kailangan po namin ng ayuda. Parang ganon. Kailangan ng relief. Ganon pag nasa survival mode. Pag nasa successful mode naman, medyo dyan sa part na yan, marami kang kaaway, hindi mo lang alam. Bakit? Kasi dun sa success mode, hindi sila nakaka-relate sa success mo eh. So dun ka nakaka-develop ng mga kaaway, mga naiinggit sa'yo. But the moment you move to the highest form, or the highest ladder, or the stage of significance, dun, nagiging valuable kang person, nagiging mahalaga tayong tao. Bakit? Because our life is significant to others. We help others become successful. We help others. Tinutulungan natin silang ma-discover din nila yung galing nila, yung talento nila. And we become significant. Yun yung time, yun yung part na nagiging indisposable tayo. Yun yung time na kapag nagkasakit tayo, talagang tatakbo sila, uy, magpagaling ka na, kumain kang mabuti. Uy, magpalakas ka. Yung mga ganun. What are the things that we need to overcome first before we can help others?
Sabi po ni Dennis Waitley, sabi nga, there are two primary choices in life. Meron daw pong dalawang primary choices. To accept conditions as they exist, tanggapin mo na lang, eto yung mga sasalita natin, ganun na talaga wala na tayong magagawa. Or, accept the responsibility of changing them. Nasaan po tayo dun sa dalawa? Tinatanggap mo na lang ba yung kalagayan mo, ganito na ako Tanggapin mo na lang ako, wala tayong magagawa. Or you accept the responsibility of changing them. Ano bang pwede kong gawin para mabago yung sitwasyon na to? Failure should be our teacher, not our undertaker. Huwag mong hayaan na i-undertake or i-overtake tayo ng failure. It should be our teacher. Sabi po sa verse 9, then they said to each other, what we are doing is not good. Let us go at once. Sabi nga, nawala ko. What we are doing is not good. This is a good day, good news. Sabi nga, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake. Let us go at once and report this to the royal palace. Success will never satisfy us. Purpose helps us recognize that today is a privilege and opportunity. Yung araw po na to ay privilege and opportunity to become significant. Purpose points us back to the reason why we live. Purpose points us back to the reason why we live. Ano nga ba yung purpose natin? Ano nga ba yung dahilan ng pagkaka-create sa atin? God wants us to, yung 4 na lepers, gusto po ni Lord na buhay sila. Bakit? Meron po silang purpose na i-fulfill. Ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon, meron si Lord purpose bakit sa'yo binigay yan. Bakit hindi sa katabi mo? Sabi nga, ba't ako? May sarili na akong pain. Okay na. May reason si Lord. Selfishness and self-pity will minimize your life, but life of purpose will maximize you. Alam niyo po, yung purpose and proclamation of the good news is urgent. It's urgent. Sure ba tayo na bukas nandito pa tayo? Sure ba tayo na bukas nandyan pa sila? Sure ba tayo na kay Lord sila pupunta? Kasi kung hindi, then it's urgent. Your purpose needs a voice and proclamation. Kaya praise God sa mga talagang kumilos, nag-conquest, nag-share. Nalulungkot po kami halimbawa lalo na pag malayo yung biyahe. Pag nung last Friday, nasa North Caloocan po kami, marami pong wala. Sabi ni Pastor, yun yung isa talaga nakakalungkot kay Pastor. Pag konti yung dumadalo, kasi sabi niya, nasan sila? Hindi dahil particular tayo sa number, but numbers are souls. Kasi ibig sabihin, kung wala ka doon, nasan ka? Kung hindi mo ginagawa yung kalooban ni Lord, then anong ginagawa mo? Anong ginagawa natin? It is good to live and fulfill our life purpose together. Bakit po nawawalan ng ground ang evangelism sa Christianity? Kasi minsan nakafocus tayo sa ating pain or problem. Me. Sa panahon po natin, ito yung sitwasyon Or we dream too little at nag-expect tayo ng konting possibility. And we don't live a life of purpose or purpose-driven life. Reflection po tayo, dito po tayo magtatapos. As we reflect, as we end, alam niyo po yung 4 na lepers. They are the picture of you and me. Sila ay larawan ko at larawan mo. Larawan ng sitwasyon natin. Sin made us ugly. Right? People repellent. Yung kasalanan natin, yung nagpapangit sa atin, na nilalayuan tayo ng mga tao, yung kasalanan natin, yung kaya tayo nagkaroon ng gap kay Lord. We were once an enemy of Jesus. Tama?
And then, one faithful moment, nagdesisyon tayo. Lord, ayoko na nito. Lord, ayoko nang mabuhay na puro problema tas walang pag-asang tinitignan. Then we come near to Jesus dahil nakita natin yung need ng tagapagligtas, the need of, that dire need to have a Savior. At tayo po ay lumapit kay Lord at humingi ng mercy ng habag. Nakagaya ng mga lepers na to, sabi nila, punta tayo sa kaaway. Tayo din naman eh. Tayo mismo kaaway ni Lord bago natin siya tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Diyos amang nasa langit. Di ba? We are enemies. Bago tayo maging anak. Dahil hindi natin ginagawa at pinapamuhay ang kalooban ni Lord. And they ask for mercies. At akalain niyo po, sila ay kinahabagan ng Panginoon. And God gave us His Son, Jesus Christ, to die on the cross. And that is the forgiveness of our sins. Para malinis po tayo. At nagkaroon po ng assurance, the assurances, the assurance of salvation, the assurance of answered prayer, the assurance of victory. Yun po yung natanggap natin. Nakagaya ng mga lepers, they received the assurance of victory. Hindi sila namatay. We are bound to death. Eternal death. Eternal fire. Pero salamat kay Lord sa kanyang habag. Pero anong gagawin po natin dun sa success na yon na binigay ni Lord sa atin? After natin makakilala kay Lord, what will you do? What's next? Yung mga 4 lepers, at first, they were looking for a blessing. Andyan na pala kanina pa, no? They were looking for a blessing until they realized that the greatest blessing in life is when you become a blessing yourselves to others. Amen? Yung pinakamalaking pagpapala ay hindi yung pagpalain ka, kundi ikaw mismo maging pagpapala sa iba. Success can be the end of itself if we don't know how to share it to others. Hindi siya lumalago. Hindi siya nag-grow. Sa'yo lang. Parang tubig na stagnant, naglulumot. Tanong po kayo, of all people, sa city na yon, sa syudad na yon, na lahat sila naghihirap, andun yung mga trained na mga military o mga armies, andun yung hari, andun yung lahat ng mga advisors niya, sa dami-dami ng tao, for sure maraming influential doon, bakit yung 4 lepers ang binigyan ng ganitong klaseng tagumpay? Natanong po ba natin yun? Bakit? Ba't sila? Ba't hindi yung hari yung ginamit ni Lord? Bakit 4 na kitungin? Because God knew beforehand that they were not just men of needs, but men of purpose. Meron silang purpose. Today, let us give God reasons to bless us. Yung pinagpipray mo, anong reason? Kasi kung maging successful lang, then sabi ni Lord, no anak, you missed the point. That's not my purpose. Ang gusto ko, mabuhay ka ng may vision sa buhay. Let us be part of something bigger than ourselves, longer than our lives. Amen? Sila po, may ketong, pero may puso din. Yung iba po kasi, walang ketong, pero wala ding puso. Saan tayo? Diba? So anong hugot nila? May ketong, pero may puso. Because God knew na hindi nila gagamitin. Imagine, lahat ng yaman ng kaaway, iniwan sa kanila. So pwede nilang gamitan, okay. Tinapon nyo kami, bukas, luluhod ang mga tala. Mga ganon. Hindi sila ganon. Sabi nila, hindi tama to. Busog na busog tayo dito.
Tapos sila doon nagugutom, balikan natin. At ang pinag-uusapan po natin, sinasabi natin na babalikan nila, yung mga tao na hindi tumanggap sa kanila. Can you just imagine that turn around? Diba? Parang si Joseph, bakit sa kanya din binigay yung power and authority? Kasi alam din ni Lord yung heart niya. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Lord yung heart mo eh. Amen. At ito pa yung isang bagay na malinaw sa kanila. Sabi nga, balik po tayo doon sa verse, kuya. Yung this is not right. Sabi nga, if we wait until tomorrow. Alam niyo po yung picture na to. Sabi nga, if we wait until daylight, punishment will overtake us. Malinaw sa kanila na bilang nakatanggap ng good news, darating yung araw na haharap sila sa hari, sa ating Panginoong Jesus, at tatanungin sila ng question na ganito. Sa unbeliever, tatanungin, bakit ka pupuntang langit? Di ba tinatanong natin yon sa mga sinesyaran? Pero sa ating mga nakakilala na kay Lord at merong good news sa buhay natin, tatanungin tayo ni Lord, anong ginawa mo sa gospel na binigay ko sa iyo? Sabi nila, hindi natin kakayanin na humarap kay Lord at sabihin natin, anong ginawa natin sa binigay ni Lord? Wala. Sinarili lang po namin. Remember the parable of the talents? Yung isa, hinukay niya, tinago niya, hindi nawala, pero hindi rin na-share. What a punishment that is. Kung babasahin po natin. Kapatid, ikaw at ako may good news. Sa mundong ito na perishing, palala. Tingnan niyo po sa social media, yung mga bash, grabe, as in palala na palala. Imagine yun, nabalitaan niyo po ba yun? Umakyat ng bus, barel, tas baba. Imagine. And we have that good news. Yun yung gamot to the dying world. That is Jesus. Tulong-tulong po tayo mga kapatid. Let us live a life of purpose. Ano man naman yung break time nyo during lunch break, kung ibigay mo naman yung kahit na 10 minutes, 15 minutes, sabayan mo man lang siyang kumain, ma-share mo lang yung GOG. Kung hindi mo kaya, sabihin mo, sis, medyo bago pa akong Christian katatanggap ko lang ng good news. Hindi ko pa alam i-share para sa'yo tong GOG. Nalilito pa ako Pero ganito na lang gawin natin. Ito may cellphone ako, dinownload ko sa YouTube. Magaling siyang mag-explain. Panoorin natin. Pagkatapos nito, ako magpe-pray sa'yo. Diba? Kahapon nag-meeting ang Kids Church, sabi daw po ni Rafa kay Ate Giselle, turuan mo nga po ulit paano i-share ang GOG. Imagine, 9 years old child. Nagtatanong, paano ko po ba i-share tong GOG? Dapat proud na dito si Brother Don tsaka si Sis Christine. Pwede palakpakan po natin si Lord. At hindi lang po yun. Imagine, and so they share the good news. Their choice, yung pinili po nilang desisyon, ay naging pagpapala sa buong syudad. They save not just a person, not their life, but city. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Parang walang naligtas. At hindi lang, amen, hindi lang nila save yung generation na yun, even the next generation. Imagine nyo, kung lahat sila namatay. Buong angkan, the whole city was on the verge of death. These 4 guys shunned by the city, entered up, becoming the message of salvation. Wala lang kami sa paningin nyo. Kinonsidera nyo na kaming patay. Pero ngayon, eto kami. Kami ang pinadala ng Lord para maging mensahe ng buhay sa inyo. Na merong pag-asa. That there is hope. Hindi lang po yun. Alam niyo po kung ano pang blessing? Sa 2 Kings chapter 7 verse 2, sabi po niya dito, Elisha replied, listen to this message from the Lord. This is what the Lord says.
By this time tomorrow, the markets of Samaria, 6 quarts of choice flour will cost only 1 piece of silver, and 12 quarts of barley grain will cost only 1 piece of silver. The officer assisting the king said to the man, that could not happen. Kahit si Lord buksan yung mga bintana ng langit, hindi yan mangyayari. This is the prophecy. Imagine kung anong nangyari. Sila yung naging katuparan ng prophecies na sa first 2 verses. Pinaphesy ni Elijah, bukas na bukas din. Paano maniniwala yung mga tao? Mamatay-matay na sila sa gutom, wala silang makitang possibility paano mawawala. But thank God for these 4 lepers who are living a life of purpose despite of their pain. Nangyari yung prophecy na yon. From sobrang taas ng presyo, biglang bagsak lahat ng presyo. Parang piso-piso lang kung bilhin nila yung pagkain. They became part of something bigger than their life. Mga kapatid, let us become the community of purpose, fulfilling the vision of God. Last verse po tayo. Tayo po ang katuparan ng Acts 16:31 sa pamilya natin. Lagi natin dinedeclare, Acts 16:31, Acts 16:31. Kapatid, ikaw mismo yung katuparan para mangyari yon. Believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved. Amen? Maaari po ba tayong tumayo? Hindi ko alam, kapatid, kung ano yung pinagdadaanan mo, ano yung pain, ano yung problemang kinakaharap mo na hindi mo masolusyonan. Gusto ko pong balikan natin tong verse na to. Yung verse 8. Verse 8 nga ba? Ato. Yung verse 6. Verse 5, 6, sabi nga, so at twilight, they set out to the camp of Arameans. But when they came to the edge of the camp, no one was there. For the Lord has caused the Aramean army to hear the clatter of speeding chariots and galloping horses, and the sound of great army approaching. I believe nung papunta sila doon sa kampo, hindi sila patakbong pumupunta sa kampo ng kaaway. Tama? It makes sense na malamang nung pumupunta sila doon, dahan-dahan. Okay, maingay. O, may ito yung dahon, wag mong aapakan, mag-ingay. May sanga, mag-ingat ka. At siguro habang papalapit sila, lalong lumalakas yung kabog ng dibdib nila. And they are there risking their life. Takot ba sila? Malamang oo. Dahan-dahan silang lumalapit sa kampo ng kaaway. Pero paanong nangyari? Pansinin po natin yung miracle na to sa buhay nila. Paanong nangyari na 4 lang sila, malamang pagapang pa na lumalapit dun sa kampo. Pero ang narinig ng kaaway, dumadagundong na yapak ng kabayong tumatakbo. Mga gulong ng mga chariots na umiikot, rushing sa kanilang lugar. At sobra silang natakot. To the point na tumakbo yung mga kaaway, wala silang nabitbit ni isa. Niyayabangan ka ni Satan? Sinasabi niya sa'yo kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Natatakot ka. Magdesisyon ka lang at makita mo lang yung possibility at purpose na binigay sa'yo ni Lord. You will see heavens fighting the battles that you cannot fight on your own. Because the battle is the Lord's, not yours. Lumaban sila? No.
This is the picture of heaven. This is the picture of our God fighting the battles that you cannot fight. Pero ang gusto ni Lord, anak, lumaban ka naman, paglaban mo naman ako. Hindi yung konting kibot lang, absent na tayo. Ayaw na nating maniwala kay Lord. Lord, totoo ka ba? Lord, kaya mo ba? Kaya ni Lord. Ang tanong, willing ka ba? You may have the community of pain. Pero can you see the possibilities now? And are you willing now to live a life of purpose na meron kang tungkulin, gampanin? Na ikaw lamang yung pinili ni Lord? The moment you stand on your feet and say, Lord, yes, Lord. Narinig ko yung tinig mo, ngayon tinatawag mo ko. Tatayo ako. Susunod ako. Then that's the time that you release the heavens armies to come and fight and crush the enemy. Amen? Awitin po natin yung awit na ito bago po tayo manalangin. Awitin po natin ito hindi lamang bilang isang awit, kundi let this be your declaration, your prayer. Man ay may pagsubok, gabay ko ang presensya mo. Kahit may pagkukulang man, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Come on. Tinig Awitin po natin sa Panginoon ito. ako, Hayaan po natin, maging panalangin po natin. naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Handa ang mga palad ko sa pag-ibig at biyaya mo. Nanging ko'y makita ka, sa buhay ko'y kumilos ka. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto, hangad ng puso. Ako ay gamitin mo. Come on mga kapatid, kung ito po yung panalangin po natin, pwede po tayo mag-move forward. I don't care kung dati ka nang nangako kay Lord, na gamitin mo ko, and if you fail, you know what? Hindi binibilang ni Lord yung time na dadadapa tayo at nagkakamali tayo. Ang binibilang ni Lord yung bawat paglapit natin sa Kanya. If this is your prayer, if you can hear God asking you today, kung nararamdaman mo na tinatawag ka ng Panginoon for a commitment, para makita yung change sa buhay mo. Sabi nga, tinig mo'y tinig ko, ako'y gamitin mo. Come on, let us move forward and we will pray. If we want to receive the call, ushers and leaders, pwede po natin silang i-assist.
tayo po'y mananalangin. Let us be a prayer of commitment. Let us be a prayer of surrender. Let us be a prayer of start ng ating buhay for a change. Sige po, tayo po'y manalangin. Sige, salamat po, Panginoon. If that's you, meron ka pong kailangan ipaglaban sa iyong pamilya. If God is calling you, kung alam mo po na tinatawag ka ng Panginoong Jesus. And we will pray. Sa mga iba po na mga nasa kanilang kinauupuan, if God is calling you and if God is speaking to you right now, alam mo at alam mo nasaan ka. Sa sitwasyon mo kay Lord, nasaan ka ngayon? Anong kalagayan mo? Ikaw lang ang nakakaalam. Come on. Can we just lift our hands to the Lord and we will pray. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus, naririnig po namin, Panginoon, ang tinig niyo. Lord, make our heart, Lord God, become soft, Panginoon, upang tanggapin ang hamon, Panginoon, na binibigay mo po sa amin. Lord, I pray, Lord God, sa bawat naririto, Panginoon, Lord, let them respond, Lord God, to the Great Commission to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything you have commanded us. And surely you will be with us to the very end of age. Lord, thank you for sending us with authority from our Lord Jesus Christ. Lord, we pray, Father, let there be breakthrough, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, as they live their life of purpose. Lord, let them see you move in a supernatural way. Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, bawat scales, Lord God, ng aming mga mata. Lord, we want you to see. Lord, we want to see you move, Panginoon, sa aming buhay, sa aming sitwasyon, Lord God, sa aming kalagayan. Lord, we want to see our families being saved. Lord, we want to see change, Lord God, in our nation. We want to see change in our campus, Lord. Narito po kami. Use us, Lord. We send them, oh God, with your authority. Holy Spirit, I pray. Cover us and conquer us, oh God. Lead us, oh Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po nating awitin yung prayer po na ito, awit na ito. At buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo ang puso. At buhay ko'y alay sa iyo, lahat Maaari mo sa'yo pang itaas ang iyong kamay. ang puso. Ibigay sa'yo, lahat sa'yo ang puso. At buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo ang puso. At buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo ang puso. At buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo. Ibigay lahat sa'yo, Jesus. Pag-ibig ko'y sa'yo. Ang buhay mo'y inialay, walang hindi ibibigay. O Diyos, ako'y gamitin mo, maghari ka sa puso ko. Ang buhay mo'y inialay, ang buhay
Muli purihin natin ang Panginoon.